Naisip mo na ba kung paano ang impluensyan ng isang babay ay maaring humubog sa kasaysayan at kapalaran ng marami? Sa Biblia, makikita natin ang makapangyarihang MJ, halimbawa ang MJ babay na ang pananampalataya at kabutihan ay pinupuri, tulad ng babayang Kawikaan 31, Esther at Rute. Ngunit makikita rin natin ang MJ at Tauhanna, sa pamamagitan kanilang MJ kilos, ay nagdulot ang pagkawasak at kaguluhan. Ngayon, susurin natin ang buhayang tatlong masamang babay na binanggit sa Biblia, na ang kanilang MJ kwento ay nagpapayo sa atin tungkol sa MJ pangganibing masamang impluensya. Ang Biblia ay malinaw sa pagkakaibang banal na babae sama-sama. Sa Kawikaan 31, 10 nakasulat, babayang kabutihan, sino ang makakasumpong? Ang kanyang halaga ay higit pa sa MJ ruby. Sa kabaliktaran, Kawikaan 13 ay nagsasabi, ang babayang hanggal ay menggay at walang alam. Tingnan natin ang tatlong biblikal na tauhan na nagpakita ang negatibong impluensya. Isipin mo ang isang marangyang handaan, isang malaking pagdiriwang ang karawan na punong karangyan at kasayahan. Si Herodes Antipas, tetrarka ng Galilea, ay nagdiriwang ang kaniyang karawan sa isang engrandeng handaan. MJ ay kilalang bisita, alak na dumadaloyeng malaya, masiglang musika, at tawanan sa MJ bulwagan. Ngunit, sa likod ng harapang ito ang pagdiriwang. May isang madilim na balak na pinakikilos ang samang lubang isang babae, si Herodias. Si Herodias ay kasal kay Herodes Antipas, isang makapangyarihang lalaki. Ngunit nagsimula ang kaniyang kwento bago pa ito. Siya ay unang asawa ni Herodes Felipe, kapatid ni Herodes Antipas. Ang komplikado at puno ng intriga na relasyon na ito ay naghasik na ang MJ binhing kaniyang masamang reputasyon. Nagdiborsyo si Herodes Antipas sa kaniyang unang asawa upang pakasalan si Herodias, na nagdiborsyo rin kay Herodes Felipe. Ang kasal na ito ay kinondena ni Juan Bautista, na matapang na tinuliksa ang unyon bilang labag sa batas. Si Juan Bautista ay hindi isang karaniwang tao. Siya ay isang respetadong propeta, isang taong Diyos na hindi natatakot magsalita ang katotohanan, kahit sa harap ng kapangyarihan. Ang kanyang pampablikong pagbatikos ay hindi lamang naglagay kay Herodes sa isang mahirap na posisyon, ngunit nagpuyos din ng galit kay Herodias. Ang kanyang galit ay hindi isang simpleng inis. Ito ay isang nagalab na put na naging isang hanggarin para sa paghihiganti. Ang Biblia, sa Mateo 14, 3-11 ay nagbibigay sa atin ng detalyadong ulat ang kuwentong ito. Si Juan Bautista ay ikinulong sa utos ni Herodes, sa malaking bahagi dahil sa impluensya ni Herodias. Ngunit kahit na nakakulong, ang boses ni Juan ay hindi maaaring patahimikin. Ang kanyang presensya, kahit nasa likod ng MJ Rehas, ay isang patuloy na paalala ang kasalanan ni Herodias. At dito natin nakikita ang lalim ang samang loob na kumonsumo sa kanyang puso. Sa panahon ng handa ng karawan ni Herodes, nakita ni Herodias ang gintong pagkakataon upang may sakatuparan ang kanyang planong paghihiganti. Inutusan niya ang kanyang anak na babae, si Salome, na sumayaw sa harapang MJ bisita. Ang sayaw ni Salome ay hindi lamang isang simpleng pagtatanghal. Ito ay isang kakit-akit na palabas na nakabighani kay Herodes at sa kanyang MJ bisita. Sa kanyang pagkabighani, ipinanggako ni Herodes kay Salome ang anumang bagay na kanyang hilingin, kahit kalahati ang kanyang kaharian. Sa gabay ang kanyang ina, humiling si Salome ang isang nakakagulat na kahilingan. Ang gulo ni Juan Bautista sa isang bandeha. Si Herodes, bagaman ayaw at nag-atubili, ay hindi nais na sirain ang kanyang panggako sa harapang MJ bisita. Kaya't si Juan Bautista, ang propeta na nanggahas magsalita ang katotohanan, ay pinugutan ng ulo. Ang samang loob ni Herodias ay hindi lamang humantong sa kanya sa pagpatay, kundi sa pagsasama ang kanyang sariling anak sa kanyang masamang gawa. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang samang loob ay maring magpahina sa moralidad at kaisipan ng isang tao. Pinayagan ni Herodias na ang kanyang galit kay Juan Bautista ay maging isang desperadong at malupit na aksyon. Magmuni-muni tayo sa lalimang samang loob na ito. Ang Biblia sa Hebreo 12, 15 ay nagbabala, medjing maingat MJ kapatid na walang sinumang magkulang sa biyayang Diyos,
at walang ugat ang kapaitan na tumubo at magdulot ang kaguluhan, at sa pamamagitan nito marami ang marumihan. Hindi lamang ipinakait ni Herodias ang biyayang Diyos, pinayagan niya ang samanglub ay maghari sa kanyang buhay at makapekto sa MG na sa paligid niya, kabilang ang kanyang anak na babae. Ang aral na makukuha natin mula sa kwentong ito ay makapangyarihan at walang hanggan. Ang samanglub at galit ay parang lason na sumisira sa kaluluwa na nagtutulak sa atin sa MG kilos na sa ating tamang pag-iisip. Hindi natin kailanman isasalang-alang. Dapat tayong medjing mapagbantay laban sa MG damdaming ito. Laging hinahanap ang biyaya at tawang Diyos upang tayo ay makapamuhay ng MG buhay na punong pagmamahal at pagpapatawad. Si Herodias ay isang trahedyang halimbawa kung paano ang kawalan ng pagpapatawad at ang pagkakaroon ng samaang loob ay maaaring magwasak ang MG buhay. Hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang MG na sa paligid niya. Ginamit niya ang kanyang impluensya sa isang masamang paraan. Manipulahin ang kanyang anak upang isakatuparan ang isang kakilakilabot na aksyon. Sa pagtatapos ang pagninilay na ito, alalahanin natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang paglayo sa samaang loob. Naway tingnan natin ang MGA halimbawa sa Biblia at pilin ang ang kapayapaan at pakikipagkasundo. Sa gayon, ang ating MGA buhay ay magiging isang patutu sa nagbabagong pagmamahal ng Diyos at hindi sa pagkawasak na maring dulot ang galit at samang loob. Ang kwento ni Herodias ay isang hamon sa atin na suriin ang ating sariling MGA puso. Pinapayagan ba natin na ang kapaitan at samang loob ay magugat sa ating MGA buhay? O hinahanap ba natin ang pagpapagaling at pagpapatawad na inialok ng Diyos? Naway piliin natin ang pagpapatawad, tulad ang itinuro ni Jesus sa atin, at mabuhay ang MGA buhay na sumasalamin sa kanyang biyaya at pagmamahal. Isipin mo ang isang lalaki na may napakalakas na lakas na kaya niyang pumatay ang leon gamit ang kanyang sariling MGA kamay at talunin ang 1,000 lalaki gamit ang panggangisang asno. Ang lalaking iyon ay si Samson, isa sa MGA hukom ng Israel. Binigyan ng Diyos ang isang hindi pangkaraniwang lakas. Nagunit sa kabilang kanyang kahangga-hanggang lakasing pisikal, si Samson ay may kahinaan. Siya ay madaling maenganyong isang babae. Ang babaeng iyon ay si Delilah, at ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang palala kung paano ang pangakit at manipulasyon ay maaaring magdulot sa pagbagsak kahit ang pinakamatibay na lalaki. Ang kwento ni Samson at Delilah ay nakatala sa aklatang MGA Hukom. MGA Kabanata 16 hanggang 21. Si Samson pinili ang Diyos mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay gumawang MGA panatang Nazario kabilang ang hindi kailanman pagupit ang kanyang buhok. Ang panatang ito ay ang pinagmulan ng kanyang natatanging lakas. Gayunpaman, ang kagandahan at tiyaga ni Delilah ay naging kanyang kapahamakan. Ang MGA pinuno ang MGA Filisteo, MGA kaway ang Israel, ay nakita kay Delilah ang isang pagkakataon upang malaman ang lihim ang lakas ni Samson. Inalok nila siya ng malaking halagang pilak kung makuha niya ang impormasyong iyon mula kay Samson. Tinanggap ni Delilah ang alok at sinimulan niya ang kanyang misyon na akitin at pagtaksilan si Samson. Nagsimula si Delilah na pilitin si Samson na ibunyag ang lihim ang kanyang lakas. Paulit-ulit siyang nagtatanong, gamit ang kanyang alindog at pagmamahal upang hikayatin siya. Sa una, tumanggi si Samson. Nagbibigay ang MJ maling sagot na humantong sa tatlong nabigong pagtatangka na subukin siyang ikulong. Ngunit hindi sumuko si Delilah. Araw-araw, pinipilit niya siyang kanyang MJ salita. Hanggang sa wakas ay sumuko siya at ipinahayag na ang kanyang lakas ay nasa kanyang buhok na hindi kailanman ginupit. Kung ahitin ang aking ulo, sabi niya, mawawala ang aking lakas at magiging kasing hina akong sinumang lalaki. Nakita ni Delilah ang kanyang pagkakataon. Habang natutulog si Samson sa kanyang kandungan, tinawag niya ang isang lalaki upang ahitin ang 7 tirintas ng kanyang buhok. Nawala ang lakas ni Samson, at siya ay madaling nahuli ang MGA Filisteo. Pinutol nila ang kanyang MGA mata at dinala siya sa Gaza, kung saan siya ay pinilit na magtrabaho sa pagiling MGA butil sa bilangguan. Ang pagkakanulo na ito ay ang rurukang isang seryeng maling pagpili ni Samson. Hindi niya pinansin ang MGA babala. Minalit ang MGA panganib ng kanyang relasyon kay Delilah
at sa huli ay nagbayad ng malaking halaga para sa kanyang pagsuway at kahalayan. Nagunit bukod sa pagiging isang kwentong pagkakanulo, ang kwento ni Samson at Delilah ay nag-aalok ng maraming mahalagang aral. Una, makikita natin kung paano ang pagsuway sa Diyos ay maring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Si Samson ay pinili at pinagpala ang Diyos, ngunit hindi niya sinunod ang utos at payo ng Diyos. Ang kaniyang kahinaan sa kagandahan ni Delilah at ang kaniyang pagnanes na pasayahin siya ang nagdala sa kaniyang paglabag sa kaniyang panatabilang Nazareo, na nagresulta sa kaniyang pagbagsak. Bukod pa rito, ang kwento ay nagbibigay ng babala tungkol sa pangganib ng manipulasyon. Ginamit ni Delilah ang kaniyang relasyon kay Samson para sa kaniyang sariling kapakinabangan. Ipinapakita na hindi lahat ang nagpapakitang malasakit sa atin ay may mabuting intensyon. Dapat tayong maging mapagbantay at matalino sa ating relasyon. Natutukoy kung sino talaga ang nasa ating tabi at sino ang maaring maghangad na pabagsakin tayo. Ang kwento ay nagpapakita ang mapanirang kapangyarihan ang kasalanan. Ang kahalayan at pagsuway ni Samson ay nagbukas ang pinto para sa kaway na pumasok sa kanyang buhay. Ito ay isang paalala na dapat nating bantayan ang ating puso at isipan, nananatiling tapat sa prinsipyo ang Diyos at lumalaban sa tukso na maaaring ilayo tayo sa ating layunin. Sa pagmumuni-muni tungkol kay Samson at Delilah, matututunan natin ang kahalagahan ng pagpapanatili ang ating integridad at katapatan sa Diyos. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pisikal na kapangyarihan, kundi sa kakayahang manatiling matatag sa ating halaga at paniniwala, kahit sa harap ng tukso at manipulasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang kakita-kit at madilim na kwento ni Jezabel, isa sa pinakanotoryosong tauhan sa Biblia. Ang panggalan ni Jezabel ay sumasalamin sa manipulasyon, kontrol at kapangyarihan. Ang kaniyang kwento ay isang malalim na pag-aaral sa masamang impluensya at katiwalian na maring mangyari kapag ang isang tao ay gumagamit ang kaniyang kapangyarihan para sa makasarili at mapanirang layunin. Si Jezabel ay asawa ni Haring Akab, hari ng Israel. Mula sa simula, ipinakita niya na siya ay isang makapangyarihan at walang awa na puwersa, determinadong ipataw ang kaniyang kaluban sa lahat ng nasa paligid niya. Si Jezabel ay hindi Israelita. Nagmula siya sa Tiro, kung saan siya ay sumasamba sa Diyos na pagano, lalo na kay Baal. Nang siya ay magpakasal kay Akab, dinala niya ang kaniyang kaugalyang relihiyosong pagano, at hindi lamang ipinakilala ang ito sa Israel, kundi ipinatupad ang ito ng autoridad at marahas. Sa unang hari 16, 31 hanggang 33, makikita natin kung paano, sa impluensya ni Jezabel, nagtayo si Akab ng isang dambana para kay Baal sa templo ni Baal na itinayo niya sa Samaria. Si Jezabel ay hindi lamang sumusuporta, kundi aktibong hinihikayat ang pagsamba kay Baal. Inilalayo ang Israel sa tunay na Diyos. Siya ay napakadedikado sa pagpapaunlad ang kultong pagano na sumusuporta siya sa humigit kumulang 450 propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asera na kumakain sa kanyang mesa. Ngunit ang ambisyon ni Jezabel ay higit pa sa pagsamba sa paganismo. Siya ay isang babaeng kontrolado na hindi tumatanggap ang pagtutol. Isang kapansin-pansing halimbawa ang kanyang kalupitan at manipulasyon ay nasa kwento ni Nabote at ang kanyang ubasan, na nakatala sa unang hari 21. Si Nabote ay nagmamayaring isang ubasan sa tabing palasyo ni Akab at naisang hari na gawing isang halamanan ng ubasan. Nang tumanggi si Nabote na ibenta ang ubasan, sinasabing ito ay manang kaniyang magulang, si Akab ay nagdamdam at nanlumo. Nakita ni Jezabel ang kanyang asawa na malungkot, kaya't kinuha niya ang panggunguna sa sitwasyon sa brutal na paraan. Sumulat siya ang liham sa panggalan ng hari, tinatakan ang ito ang selyong hari, at ipinadala sa matatanda at mararanggal ang lungsod ni Nabote. Inutusan silang magpahayagan ng isang ayuno at ilagay si Nabote sa harapang bayan. 2 walang kwentang lalaki ang dapat magpatutu laban kay Nabote, na akusahan siya ang paglapastanggan laban sa Diyos at sa hari. Ang pagsasabwatan ay naisa katuparan ayon sa plano, at si Nabote ay binato hanggang sa mamatay. Sinabi ni Jezabel kay Akab na kunin ang pagmamayaring gubasan, na walang anumang pagsisisi o pagsasalang-alang sa kahihinatnan ng kanyang kilos.
Si Jezabel ay hindi lamang naglilimita sa pag-impluensya sa kanyang asawa, siya rin ay naghanap na lipulin ang sinumang tumutol sa kanya. Sa unang hari 18, mababasa natin na pinatay ni Jezabel ang MJ propetang Panginoon, isang malinaw na pagtatangka na patahimikin ang boses ng Diyos sa Israel. Si Propeta Elias, isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang propetang Diyos, ay direktang hinarap ni Jezabel. Matapos talunin ni Elias ang MJ propeta ni Baal sa bundok ng Carmel, na pinatunayan na ang Panginoon ay ang tunay na Diyos, nanggako si Jezabel ang paghihiganti. Sa unang hari 19, nagpadala siyang mensahe kay Elias. Sinasabi, "Gawin nawa sa akin ang MJ Diyos, at higit pa, kung bukas sa ganitong oras ay hindi ko gagawin ang iyong buhay katulad ng isa sa kanila." Si Elias, natatakot para sa kanyang buhay, ay tumakas sa desierto. Ang kwento ni Jezabel ay isang makapangyarihang palalang MJ pangganibang tiwaling kapangyarihan at negatibong impluensya. Siya ay manipulatibo, kontrolado, at mapanira sa lahat ng sumasalungat sa kanya o sa kanyang MJ layunin. Ang kanyang wakas gayunpaman ay kasing trahedyang kanyang MJ kilos. Sa ikalawang hari 30 hanggang 37, mababasa natin ang kanyang kamatayan. Si Jehu, komandanteng hukbo ng Israel, ay pinahiran bilang hari at inatasan na sirain ang bahay ni Akab. Nang dumating si Jehu sa Jezreel, alam ni Jezabel ang kanyang pagdating. Kaya tinayos niya ang kanyang sarili at tumingin sa bintana. Inutos ni Jehu sa kanyang MJ iunuko na itapon siya sa bintana. At ganoon ang nangyari. Namatay si Jezabel sa isang kakilakilabot na paraan. At ang kanyang katawan ay kinain ng MJ aso, ayon sa propesiya ni Elias. Ang kwento ni Jezabel ay nagtuturo sa atin ng maraming mahalagang aral. Una, makikita natin kung paano ang impluensya ay maring gamitin para sa kasamaan kapag ang isang tao ay tumangging sumunod sa banal na awtoridad. Tinanggihan ni Jezabel ang Diyos ng Israel at sinikap na ipataw ang kanyang sariling kaluban, na nagresulta sa pagkawasak at kamatayan. Pangalawa, napansin natin ang epektong negatibong pamumuno. Si Akab, bagaman hari, ay madaling naimpluensyahan ng kanyang asawa, na nagadala sa buong bansang Israel sa pagsunod sa MJ kaugaliang idolatros at pagano. Para sa atin ngayon, ang kwento ni Jezabel ay nagsisilbing babala. Dapat tayong maging maingat sa impluensya na pinapayagan natin sa ating MJ buhay, at maging maingat sa MJ taong naghahangad na kontrolin at manipulahin para sa kanilang sariling pakinabang. Ang tunay na pamumuno at impluensya ay nagmumula sa mapagpakumbabang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Sa kabaligtaran ni Jezabel, ang MJ banal na babae tulad ni Esther at Rute ay ginamit ang kanilang impluensya upang itaguyod ang katarungan, awa at katapatan sa Diyos. Sa paninilay sa MJ ito, dapat nating tanungin ang ating MJ sarili. Anong uri ng impluensya ang pinapayagan natin sa ating MJ buhay at paano natin na-impluensyahan ang iba? Tayo ba ay pinapatnubayan ng takot at manipulasyon? O sumusunod tayo sa danang katarungan at katotohanan tulad ng itinuro sa MJ kasulatan? Tulad ni Jezabel na ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kasamaan. Maaari nating pilin na gamitin ang ating impluensya para sa kabutihan. Maging liwanag sa gitna ng kadiliman at gabayan ang iba sa daan. Ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Biblia ay puno ng MJ kwento ng MJ pambihirang babae na sa kanilang pananampalataya at kabutihan ay nagiwan ng isang pangmatagalang pamana. Sa kabaligtaran ng MJ masamang babae, sumisid tayo sa buhay ng ilan sa MJ banal na babaeng ito at maunawan ang positibong epekto ng kanilang MJ kilos at desisyon. Sa pamamagitan ng kanilang MJ kwento, makikita natin kung paano ang pananampalataya, karunungan, at tapang ay maring humubog sa MJ buhay at magbago ang MJ bansa. Magsimula tayo kay Esther, isang batang Judyo na naging reyna ng Persya. Si Esther ay ulila at pinalaking kanyang pinsan na si Mardocheo. Sa kabila ng MJ mahihirap na kalagayan, pinanatili niya ang isang matibay na pananampalataya sa Diyos. Nang si Haring Xerxes ay naghahanap ng bagong reyna, si Esther ay napili dahil sa kanyang kagandahan at grasya. Gayunpaman, ang tunay na nagpahanga sa kanya ay ang kanyang tapang at karunungan. Ang masamang si Haman, isang mataas na opisyal ng hari,
ay nagplano na lipulin ang lahat ng MJ Hudyo sa imperyo. Hiniling ni Mardocheo kay Esther na makialam sa hari. Ngunit ito ay nanggangahulugan ng pag-alay ang kanyang sariling buhay, sapagkat walang sinumang maaring lumapit sa hari nang hindi tinawag. Si Esther ay nagayuno at nanalangin ng 3 araw at may tapang nagpakita sa hari. Inihayag niya ang balak ni Haman at iniligtas ang kanyang bayan mula sa pagkawasak. Esther kapat, 14 ay binibigyang din ang kanyang katapangan, sapagkat kung ikaw ay tatahimik na lubos sa panahong ito, kaluwagan at kaginhawahan ay magbubuhat sa ibang dako para sa MJ Judyo. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong ama ay mapapahamak. At sinong nakakalam kung ikaw ay dumating sa kaharian dahil sa gayong panahon na tulad nito? Ang kwento ni Esther ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagkilos na may tapang at pananampalataya. Kahit sa harapang matinding pangganib. Ngayon pag-usapan natin si Rute, isang babaeng Moabita na naging bahagi ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng kaniyang katapatan at debosyon. Pagkatapos ang kamatayan ng kaniyang asawa, nagpasiya si Rute na manatili sa tabi ang kaniyang biyanang babae na si Noemi at bumalik kasama niya sa Bethlehem. Rute 1, 16 hanggang 17 ay nagtatala ang kanyang mapanlikhang MJ salita, "Huwag mo akong papagpilitin na iwan ka at bumalik sa pagsunod sa iyo, sapagkat saan ka pumaroon, paroon ako. At kung saan ka tumuloy, titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay at doon ako malilibing. Hatulan ako ang Panginoon, at lalo na, maliban ang kamatayan lamang ang makapag-iwalay sa iyo at sa akin." Sa Bethlehem, nagtrabaho si Rute nang masigasig upang suportahan si Noemi. Pumipitas ang MJ butil sa MJ bukid ni Boaz, isang kamag-anak ang kanyang yumaong asawa. Ang kanyang kababaang loob at kasipagan ay nakatawag ang pansin ni Boaz, na kinikilala ang kanyang kabutihan, ay kinuha siya bilang asawa. Si Rute ay naging lola sa tuhod ni Haring David, bahaging tuwirang lahi ni Jesucristo. Ang kaniyang kwento ay isang patutu kung paano ang debosyon at katapatan ay maring magbago ang MJ buhay at mag-impluensya sa MJ hinaharap na henerasyon. Isa pang halimbawa ng banal na babae ay si Ana, inang propetang si Samuel. Si Ana ay kasal kay Elkanan ngunit labis na nasasaktan dahil siya ay baog habang si Penina, ang kaniyang karibal, ay may MJ anak. Sa kaniyang pagdadalamhati, nanalangin si Ana ng buong puso sa Panginoon. Ipinangako na kung magkakaroon siya ng isang anak na lalaki, kaniyang ihahandog ito sa paglilingkod sa Diyos sa buong buhay nito. Unang Samuel 1, 10 hanggang 11 ay naglalahad. At siya ay nanalangin sa Panginoon na may kapaitan ng kaluluwa at tumanggis ang dikawasa. At siya ay nanata na nagsasabi, "O Panginoon ang MJ Hokbo, kung tunay na iyong lilinggapin ang pagdadalamhati ang iyong lingkod at alalahanin ako, at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong ibibigay sa iyong lingkod ang isang anak na lalaki, ay aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng MJ arawang kaniyang buhay, at walang panggahit na daraan sa kaniyang ulo." Dininig ang Diyos ang kaniyang panalangin, at ipinanganak si Samuel, na naging isa sa pinakamahalagang propeta ng Israel. Tinupad niya na ang kanyang pangako at dinala si Samuel sa pari na si Eli upang palakihin sa templo. Ang kaniyang pananampalataya at katapatan sa pagtupad ng kaniyang panata sa Diyos ay isang makapangyarihang halimbawang debosyon at pagsunod. Sa wakas, isalang-alang natin ang babaeng Kawikaan 31, isang modelong kabutihan at karunungan. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng isang babae na mapagkakatiwalaan, masipag, mahabagin at may takot sa Diyos. Kawikaan 31, 10 hanggang 31 ay nagdedetalye ang kanyang maraming katanggihan, tulad ng sa Kawikaan 31, 25, kalakasan at karangalan ang kaniyang pananamit, at siya ay tatawa sa panahon ng darating. Siya ay isang mahusay na tagapanggasiwa, nag-aalaga ang kaniyang pamilya at negosyo ng may kasipagan. Ang kaniyang kabaitan at kagandahang loob ay maliwanag sa kaniyang MJ agawa, at siya ay pinupuri ang kaniyang asawa at MJ anak. Ang babaeng ito ay nagsisilbing isang modelo ang pamumuhay ng isang buhay ng integridad, kasipagan,
at takot sa Diyos. Ang MG kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang impluensya ang isang banal na babae ay higit pa sa kanyang panlabas na anyo o posisyon sa lipunan. Sina Esther, Rute, Ana at ang babaeng Kawikaan 30 sa IMG maningning na halimbawa kung paano ang pananampalataya, karunungan, tapang at debosyon ay maaaring lumikhang isang pangmatagalang at positibong epekto. Sa isang mundo na punong MG hamon at pagsubok, ang MG babaeng ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang mabuhayang MG buhayang integridad at magtiwala sa kapangyarihan ang Diyos upang gabayan at palakasin tayo. Sa pagninilay sa MG kwentong ito, pinaalalahanan tayo na ang tunay na impluensya ay nagmumula sa isang pusong may takot sa Panginoon. Ang panlabas na kagandahan ay lumilipas, ang gunitang makadiyos na karakter ay walang hanggan at mahalaga. Naway matuto tayo mula sa MG babaeng ito sa Biblia at magpursige upang maging MG pinagmumulan ng liwanag at kabutihan sa ating sariling MG buhay. Tulad ang sinasabi sa Kawikaan 31, ang kagandahan ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Hanapin natin ang tunay na karunungan at mabuhay na ngayon sa Diyos na nag-impluensyang positibo sa MG at tao sa ating paligid. Ang impluensya ay maaaring isang makapangyarihang puwersa para sa kabutihan o kasamaan. Ang Biblia ay puno ng MG halimbawang MG babae na ang impluensya, meding positibo o negatibo, ay humubog sa kasaysayan at kapalaran ng marami. Sa Kawikaan 31, 30 mababasa natin, ang kagandahan ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Ang talatang ito ay binibigyang din na ang tunay na kagandahan at halagang isang babae ay nasa kanyang takot sa Diyos at sa kanyang kabutihan, hindi sa kanyang panlabas na anyo. Nakita natin kung paano sina Herodias, Delilah at Jezebel ay gumamit ang kanilang kapangyarihan upang manipulahin, kontrolin at sirain. Sila ay kumakatawan sa panganibang isang masamang impluensya. Ngunit bakit ito mahalaga sa atin na gayon? Sapagkat ang MG kwentong ito ay hindi lamang MG sinaw ng gulat. Sila ay MG buhay na babala tungkol sa epekto na maring magkaroon ng isang tao sa buhay ng iba. Si Herodias na nilamon ng samaan loob at paghihiganti ay manipulahin ang kanyang sariling anak upang makuha ang gulo ni Juan Bautista. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin tungkol sa MG panganibang paghaya ng galit at put na maghari sa ating MG aksyon. Kapag pinapayagan natin ang MG negatibong damdamin na kainin tayo, mari tayong gumawang MG desisyon na makakapinsala hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa MG tao sa paligid natin. Isipin mo ang impluensya na mayroon ka sa MG tao sa paligid mo. Ginagamit mo ba ang impluensya na ito para sa kabutihan o sa kasamaan? Si Delilah sa kanyang kagandahan at panghihikayat ay natuklasan ang lihim ang lakas ni Samson at pinagtaksilan siya na nagdulot sa kanyang pagbagsak. Ang kwento ni Delilah ay nagbababala sa atin tungkol sa MG patibong ang pangakit at manipulasyon. Hindi lamang pinagtaksilan ni Delilah ang tiwala ni Samson, kundi nagambag din sa kanyang pagkawasak. Ito ay nagpapaisip sa atin tungkol sa kahalagahan ng integridad at katapatan sa ating MG relasyon. Tinatawag tayo na maging MG taong mapagkakatiwalaan, na nagtatayo at nagpapalakas sa MG tao sa paligid natin, sa halip na samantalahin ang kanilang MG kahinaan para sa ating sariling kapakinabangan. At si Jezebel, marahil ang pinakatanyak sa lahat, ay gumamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya upang maghasik ng kasamaan, na nagpapalaganap ang idolatria at inusig ang MG propetang Diyos. Ipinapakita ni Jezebel kung gaano nakakapinsala ang isang kontrolado at manipulatibong espiritu. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tiwaling kapangyarihan at maling paggamit nito ay maaaring magdala sa kapahamakan. Paano natin ginagamit ang autoridad at impluensya na ibinigay sa atin? Tinutulungan ba natin ang iba tungo sa katotohanan at katarungan? O inaabuso natin ang ating kapangyarihan para sa makasariling layunin? Ang MG negatibong halimbawa na ito ay sinasalunggat ang MG kabutihan ng isang banal na babae, ayon sa paglalarawan sa Kawikaan 31.
Isang babae na may takot sa Panginoon, na sumasamba ng may pagalang, sumusunod, naglilingkod, at nagtitiwala sa Diyos, ay isang positibo at makapangyarihang impluensya. Siya ay tulad ni Esther, na may karunungan at tapang ay nagligtas sa kanyang bayan mula sa pagkawasak, o tulad ni Rute, na ang katapatan at debosyon ay kapuri-puri. Ang MJ kuwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na impluensya ay nagmumula sa isang makadiyos na karakter at pusong nakatuon sa Diyos. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo kung paano tayo nakikita ang iba, kundi tungkol sa kung sino tayo sa lubat kung paano ang ating MJ kilos ay sumasalamin sa ating relasyon sa Diyos. Kapag sinisikap nating maging MJ banal na babae at lalaki, ang ating MJ buhay ay nagiging isang buhay na patutu sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, magmuni-muni tayo kung paano ang MJ kuwentong ito ay naangkop sa ating MJ buhay. Tayong lahat ay may ilang antasang impluensya, maging sa pamilya, trabaho, sa MJ kaibigan o sa komunidad. Paano natin ginagamit ang impluensyang ito? Tayo ba ay nagtatayo at nagpapalakas sa iba? O tayo ay nagmamanipula at nagkokontrol para sa ating sariling kapakinabangan? Tayo ba ay namumuhay ayon sa MJ prinsipyo ang Diyos, na nagsisikap na maging MJ halimbawa ng kabutihan at kabanalan? O tayo ba ay sumusunod sa danang pagsuway at pagkamakasarili? Sa Roma 12, pinaalalahanan tayo ni Pablo. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kaluban ang Diyos. Ito ay nagtatawag sa atin na maging kakaiba, na huwag sundin ang MJ pamantayan ng mundong ito, kundi mamuhay ayon sa kaluban ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, ang ating impluensya ay nagiging isang puwersa para sa kabutihan, nagdadalang liwanag at katotohanan sa MJ tao sa paligid natin. Tulad ni Esther, maaari tayong gamitin ng Diyos upang gumawang pagbabago sa MJ orasang krisis. Tulad ni Rute, maaari tayong magpakita ang isang katapatan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa iba. At tulad ang babayang Kawikaan 31, maaari tayong purihin hindi dahil sa ating panlabas na anyo, kundi dahil sa ating takot sa Panginoon at dahil sa ating debosyon sa Kanya. Kaya, ano ang iyong pipilin na gayon? Paano mo gagamitin ang impluensyang ibinigay sa iyong Diyos? Medjing isang positibong puwersa, nagtatayo at nagudyok sa iba na sundan ang daan ng katarungan. Naway ang iyong buhay ay maging isang pagninilayang biyaya at pag-ibig ng Diyos na nakakapektuang positibo sa lahat ng taong makakasalamuha mo. Tandaan, ang tunay na kagandahan at halaga ay nasa pusong may takot sa Panginoon. Naway maghangad tayong lahat ng kabanalan at mabuhay, ang isang paraan na nagbibigay karangalan sa Diyos at nag-impluensya sa iba upang gawin din ang parehong bagay. Patuloy na subaybayan kami upang matuklasan ang higit pang MJ inspiradong tauhan sa Biblia at kung paano natin maisasapamuhay ang kanilang MJ aral sa ating pangaraw-araw na buhay. Naway palakasin ng MJ kuwentong ito ang iyong pananampalataya at hikayatin kang mabuhaying may tapang at integridad, sinusundan ang halimbawang MJ banal na babae sa Biblia.